lahat. Tayo na po ay mag-uumpisa sa ating gawain. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Hallelujah, Jesus. We bless your name. Hallelujah. Sa gabi pong ito, tayo po ay magpasiyasat sa ating Panginoon. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanan ng gawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Siyasatin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, lumulod sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko. Kaya't lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakam. Let the people sing. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko. Kaya't di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakam.
puso. Lord, sa oras na ito, patuloy po kaming nagpapakumbaba. Na anuman ang kalagayan ng aming mga puso, ay patuloy na pagharian mo ang aming mga buhay, O God. Lalong-lalo na po, O Diyos, ang aming mga puso, O Diyos. Tanging ikaw lamang ang siyang nakakapatid kung sino nga po pa kami sa iyong harapan. Kaya sa oras na ito, Ama, patuloy mo kaming samahan na sa araw na ito ay araw ng pagsamba. Hayaan mo na ang aming mga puso ay nakatuon sa iyo, lalong-lalo na ang mga salita mo ay patuloy na mangusap sa kaibuturan ng aming mga puso, O Diyos. Maraming pong salamat sa oras na ito. Pagpalain mo ang bawat isa na kung saan ang aming mga buhay ay maging kalugod-lugod sa iyo, O Diyos. At sa oras na ito, Ama, dalangin po namin na ang gagamitin mo sa aming kalagitnaan sa buhay ng aming buding Pastor Peter Obiena, O God. Dalangin po namin na ikaw ang siyang maitaas sa aming kalagitnaan. Patuloy na makita ka sa kanyang buhay at patuloy na itago mo siya, O God, sa iyong likuran. At sa bawat salita, Lord, na lalabas sa kanyang bibig, hayaan mo na patuloy na tumimo sa kaibuturan ng aming mga puso at patuloy na maunawaan at maintindihan po namin ang bawat salita na lalabas sa kanyang bibig, O God. Maraming pong salamat, Panginoon, at sa mga anak mo na naririto, hayaan mo na buksan mo ang kanilang mga kaisipan, ang kanilang mga puso upang ang bawat salita na ibabahagi sa aming kalagitnaan ay patuloy na dumaloy sa kaibuturan ng aming mga puso, God. Maraming pong salamat, Panginoon. Sa iyo po namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri. In Jesus' name, Amen. Hallelujah! Tunay nga po na ang pagsamba natin ay nagpapakita kung paano natin nakikilala ang ating Panginoon at kung paano natin siya dinideklara sa ating buhay. Amen po ba? Karapat dapat pong sambahin siya. Amen! Hallelujah! Ikaw ang pasimula at wakas, ang Diyos na umibig at nagligtas. Di kayang masambit lahat ng pasasalamat. Di kayang mailarawan yung hanap-hanap. Di sa pamamagitan ng aking lakas o sa kakayahan na nakamtan, kundi dahil sa Espiritu mong dadakilain ka, ibigin ka. Lahat ng pag-ibig ay ibibigay sa Diyos na nagmahal. Lahat ng katagumpayan at aking kabiguan, buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya't karapat-dapat na sa aking pagsamba. Minsan pa po nating awitin, ikaw ang pasimula at wakas. Ikaw ang pasimula at wakas, ang Diyos na umilig at nagligtas. Di kayang masambit lahat ng pasasalamat. Di kayang mailarawan yung kanap-kanap. Di sa pamamagitan ng aking lakas o sa kakayahan na nakamtan, kundi dahil
lahat ng katagumpayan, lahat ng katagumpayan, at aking kabiguan. Buong lakas na ibibigay sa Diyos na nagmahal. Kaya't karapat-dapat ka sa aking pagsamba. Karapat-dapat kang purihin, karapat-dapat kang sambahin, karapat-dapat luwalhatiin. Jesus, karapat-dapat sa aming papuri. Patuloy po tayo sa awit ng pagsamba. Bawat araw, Panginoon, natatanaw po namin ang iyong kabutihan. Ang iyong pag-ibig po ay wagas, hindi nagmamaling. Bawat araw, natatanaw ang kabutihan mo. Bawat oras, kapiling ang kapangyarihan mo. Pusong nagbago, dulot ng kapatawaran mo. Buhay may pag-asa dahil sa kaligtasan mo. Kadakil
sambahin. Sa aming harapan, Ikaw, O Diyos, ay banal. Sino kami, Panginoon, upang sambahin ang isang Diyos na banal? Ama, sa pangalan ng aming Panginoon Jesus, sa oras na ito, maluwalhati ang pangalan. Ikaw lamang ang aming sasambahin, wala nang iba. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Making your calling and election sure. Sa ating subtitle is 7 qualities we need to be effective and productive person in a corrupt world. 7 qualities we need to be effective and productive in a corrupt world. Yan. So last time ay napagbulayan po natin ang moral character. At napag-aralan na rin po natin ang tinatawag na knowledge. Pag sinabing knowledge, it is about yung pagkakilala natin sa Diyos na buhay. At sa gabi pong ito ay nais ko pong ibahagi sa inyo ang salita ng ating Panginoon patungkol sa pagpipigil sa sarili. Self-control. Yan. Pero nais ko muna pong basahin ang salita ng Panginoon sa 2 Peter chapter 1, beginning verse 5 hanggang verse 8. Tingnan po natin sa Tagalog. Beginning verse 5 hanggang verse 8. 2 Peter chapter 1, verse 5 hanggang 8. Dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan, sa inyong kabutihan ang kaalaman, sa inyong kaalaman ang pagpipigil sa sarili, sa inyong pagpipigil sa sarili ang katatagan, sa inyong katatagan ang pagiging makadiyos. Verse 7, sa inyong pagiging makadiyos ang pagmamalasakit sa kapatid, at sa inyong pagmamalasakit ang pag-ibig. Verse 8, ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Ang Diyos po ang bahalang kanyang buhay at banal na salita. Sa daigdig na ito na ating ginagalawan ay punong-puno ng mga kasalanan. At habang tayo ay naglalakbay sa daigdig na ito, maaaring tayo ay tuksuhin ng kasalanan. Sa ayaw at sa gusto mo ay napakaraming kaway ng sanlibutan upang tayo ay akayin. Lalong-lalo na ang mata, maging yung emosyon. Sa ating mata, na kung saan nakikita natin ang lahat ng bagay na pwedeng mag-alis sa atin sa sentro ng ating pagtingin sa Diyos. Ang ating kaisipan ay mapuno ng mga bagay na kung saan hindi magandang bagay upang tayo ay talagang lasunin ng sanlibutang ito nating ginagalawan. At yung mga layaw ng laman. Kaya nga, sa gabing ito ay nais ko pong bulayin po natin ang ating pag-aaral ngayon patungkol sa pagpipigil sa sarili, self-control. Sapagkat sa buhay nating ito ay maaaring isa tayo sa mga nagiging alipin pagdating sa kawalan ng pagpipigil sa sarili.
Kailangan po nating magkaroon ng tinatawag na pagpipigil sa sarili sapagkat isa ito sa mga bunga ng Espiritu. Na mula nung makilala natin ang ating Panginoong Jesucristo ay dapat nakikita sa ating mga buhay. Sa Galatians chapter 5 verse 22 to 23 ay makikita po natin ang sinasabi sa banal na kasulatan na ito po ay makikita po natin. Subalit ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan. Verse 23, kahinahunan at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito. Kaya nga dito, isa sa mga makikita natin na katangian na dapat taglayin ng isang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Sapagkat ang bunga ng Espiritu o yung gawa ng Espiritu ng Diyos, yan po ang katibayan na nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Pag meron tayong pagpipigil sa sarili. Hindi tayo pwedeng maging Kristiyano sa ating sariling pamamaraan. Amen po ba? Why? Maliwanag ang Biblia na ang pagpipigil sa sarili ay dapat kitang-kita sa isang totoong sumampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, sa Philippians chapter 2, verse 13, ay binabanggit dito na ang Diyos, kung tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, kitang-kita po dito yung pagkilos niya. Amen po ba? Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin at isagawa ang kanyang kalooban. Mga kapatid, tingnan po ninyo yan. Yung kalooban ng Diyos. Kalooban ba ng Panginoon ng isang tao ay walang pagpipigil sa kanyang sarili? Walang pagpipigil sa kanyang emosyon. Na kapag ka gusto mong magalit, magagalit ka. Na kapag ka ikaw ay patuloy na nagkaroon ng mga bagay na kung saan hindi mo nais, gagawa ka ng hindi rin ka nais-nais. Mga kapatid, maliwanag ang Biblia. Kung ang Diyos ay kumikilos sa ating mga buhay, tingnan po ninyo, ang taong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos, ang kalooban ng Diyos, ang kanyang ginagawa. Alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Tandaan po natin mga kapatid, kapag ang isang tao ay merong pagpipigil sa kanyang sarili, alam niya kung saan siya dapat magkaroon ng ugali na dapat makita sa kanya. Kaya sa ating mga buhay, tingnan po ninyo, unawain niyo maigi. Sapagkat ang Diyos ang kumikilos sa inyo upang inyong naisin. Mga kapatid, kung sa buhay po natin ay naisin natin na sundin ang kalooban ng Diyos, gawin ang kalooban ng Diyos, nasa atin ang Espiritu ng Diyos. Amen po ba? Kaya sa bawat isa po sa atin, maliwanag ang Biblia. Hindi nagbibiro ang salita ng Diyos. Kaya sa buhay po natin, sa isang Kristiyano, makikita po natin ang totoong pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos. Kaya nga, ang self-control, pagka tinignan po natin ito, sa King James Version ay temperance. Ibig sabihin, yung temperature, hindi yan, talagang
umaangat ka agad. O sa salitang high blood. Hina-high blood ka agad. Ano pong ibig sabihin nito? Self-control is the ability to control oneself. Ibig sabihin, kaya mong kontrolin ang sarili mo. Imbes na magagalit ka, kukontrolin mo yan. Bakit? Nakasulat sa Biblia. James chapter 1 verse 20. O 19 and 20. Tingnan po ninyo. Santiago 1:19 hanggang 20. Ano ang nakasulat diyan? Mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Ulitin ko ulit, sapagkat gustong ipaunawa ng Diyos sa atin, mga kapatid kong minamahal, unawain ninyo ito. Maging alisto kayo sa pakikinig. Dahan-dahan sa pagsasalita at huwag agad magagalit. Hello? Mga kapatid, pakinggan ho nating maigi ito. Unawain natin ito. Bakit? Dahil ang galit ay hindi nakakatulong upang ang tao'y maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, kung pahiiralin natin palagi ang galit sa ating puso, hindi tayo makakaabot doon sa trono ng biyaya ng Diyos. Paano natin sasambahin ang Panginoon? Paano natin sasabihin sa Kanya, Panginoon, purihin ka. Panginoon, napakabuti mo. Panginoon, sambahin ang ngalan mo. Kung punong-puno ng galit ang ating mga puso, kung walang pagpipigil ang ating mga sarili, mga kapatid, maliwanag ang Biblia. Unawain po natin. Kaya nga, self-control is the ability to control oneself. Pag sinabing self-control, meron kang abilidad na pigilin yung sarili natin doon sa mga bagay na hindi karapat-dapat. Amen po ba? Yan ang isang katibayan na tayo nga ay totoong mga Kristiyano. Merong pagpipigil sa sarili. It involves moderation, constraint, and the ability to say no. Kapag alam mong hindi kalooban ng Diyos yan, huwag mong samahan, huwag mong gawin. Yan yung tinatawag na ability to control oneself. Kapag alam mong hindi kalooban ng Diyos yan, kapag alam mong ito'y magdudulot ng kapahamakan sa'yo, say no. Akin po ba? Madalas nabibihag ang mga Kristiyano. Alam mo nang hindi kalooban ng Diyos yan. Kalooban ba ng Diyos ang mga Kristiyano ay nagkakabahabahagi? Kalooban ba ng Diyos ang mga Kristiyano ay nag-aaway-away sa loob ng simbahan niya? Mga kapatid, unawain ninyo ang Biblia. Mahabang panahon na tayong tinuruan ng Diyos. Hanggang ngayon, paulit-ulit pa rin tayong tinuturuan. Marunong tayong magsabi ng hindi. Kapag alam mong hindi kalooban ng Diyos yan. Pagka tayo inuudyakan ng dyablo na gawin ng isang bagay na hindi kalooban ng Diyos. Say no. Amen. Pag sinabi ng diablong huwag kang maglingkod sa Diyos, say no. Because God's will is to serve Him alone. Pag sinabi ng Diyos na mahalin mong yung kapwa, pero nagkakababahagi,
Mga kapatid, say no! Hindi ang kalooban ng Diyos. This is self-control. Kapag tinatamad kang manalangin, tinatamad kang dumalo sa gawain ng Panginoon, say no! This is not the will of God. This is self-control. Mga kapatid, unawain natin ito, sabi ng Biblia. This 2024, our theme is impact. How can we impact the outside world kung dito sa loob walang self-control? Amen po ba? Yung isip natin, ang bilis tumakbo. Hindi natin kayang kontrolin. Last time, napag-aralan na natin, overthinking. Sometimes, ang bilis mag-overthink ng ating mga isip. Pag merong nasabi, anong sabi doon? Maging mahinaw. Balik natin yung James chapter 1 verse 19. Yung pakikinig. Tingnan po ninyo, maging alisto sa pakikinig. Mga kapatid, it is very dangerous kapag tayo ay hindi alisto sa pakikinig. Kapag sa narinig po natin, nakita po natin, hindi tayo naging alisto dyan, tiyak, sasabog ka. Sasabog tayo. Kaya mga kapatid, nakasulat sa Biblia yan. Ito ang sinasabi ng Biblia. Say no. Lalo na yung last. Alam nyo naman po ang gawa ng laman. Ang gawa ng laman. Tingnan po natin sa Galatians chapter 5 verse 19. Maliwanag ang lahat ng gawa ng laman. Hindi may kakaila ang hilig ng laman. Pakikiapid, kahalayan, kalaswaan, pagsamba sa Diyos-Diyosan, pangkukulam, pagkapuot sa isa't isa, pag-aaway-away, pagsiselos, pagkakagalit at kasakiman, pagkakampi-kampi at pagkakabahabahagi, pagkainggit, paglalasing, kalayawan at iba pang tulad nito, muli ko kayong binabalaan. Ang gumagawa ng mga ito ay hindi magkakaroon ng bahagi sa karya ng Diyos. Mga kapatid, gusto niyo po ba ang church natin ay hindi tayo makabahagi sa paghahari ng Diyos kapag ganyan ang ginagawa natin? Say no. Matuto tayong magsabi ng no. Sometimes, sa bawat atin, walang kontrol yung ating isip. Ang bilis natin mag-overthink sa iba. Yung tinatawag na judgmental. Amen po ba? Nakita mo ang iyong kapatiran tahimik, ay galit. Galit ka agad, tahimik lang. Hindi mo alam kung ano ang pinagdadaanan. Kaya ako madalas pag ako lalapitan ko kayo. Wala po akong hindi nilalapitan pag nakita kong bakit ba't wala ka doon, ba't wala ka doon. Lagi akong gano'n. Sabihin nyo nang makulit akong pastor. Pero gano'n ako. Pag nakita kong parang hindi ka kumikibo, lalapitan ko yan. Alam nyo, mahalaga na imbis na mag-isip ka ng masama, lapitan mo. Baka mamaya napakabigat na ng kanyang pinagdaraanan. Imbis na makatulong ka, nakabigat ka pa sa kanyang problema. Bakit? Nag-judge ka na kaagad. Amen po ba? Say no.
tulas yung gawa ng laman. Kaya nga dito, ang pruweba na kung saan tayo po ay talagang control ng Diyos, control ng gawa ng Panginoon, control ng kanyang salita, kapag ka tayo po ay merong tinatawag na ability to control our thoughts, ability to control our words, ability to control our action. Hello? Mga kapatid, madalas ang mga Kristiyano, bakit laging nagiging alipin ng kaaway? Walang kontrol sa isip. Lahat ini-entertain. Lahat ini-entertain. Ini-entertain ng lahat ng bagay na kung saan lahat ng wini-welcome. Matuto tayong say no. Kapag alam natin na hindi yan ang kalooban ng Diyos. Even yung words, hindi mo na pinipili kung ano yung mga salitang lumalabas sa bibig natin. Hindi natin alam, ginagamit na tayo ng dyablo to destroy others. Amen po ba? Alam niyo po ba sa banal na kasulatan, the early Christian, ang kanilang pinag-uusapan when they meet together, yung ginagawa at gagawin ng Panginoon. At ano ang maitutulong nila sa gawain ng Panginoon. Sad to say, ang mga Kristiyano sa loob ng simbahan at marami pang mga manggagawa, pinag-uusapan ang leader na kung saan mamumuno sa atin para pangunahan tayo doon sa pinakalayunin at kagustuhan ng Diyos. Mga kapatid, unawain niyong maigi ito. Lahat ng mga sasalansang, ito ang tandaan ninyo. Pag sinalansang natin ang kalooban ng Panginoon, tiyak mapapahamak tayo. At sa loob ng church natin, this is not church of Pastor Peter. Hindi ito simbahan ko. This is God's church. Matthew 16:18. Tingnan po ninyo. Basahin po natin kung ano sinasabi ng Matthew 16:18. At sinasabi ko sa iyo, ikaw ay Pedro, hindi po ako yan. Hindi ako yan. Sabi diyan, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. Tingnan po ninyo. Iglesia ko po ba yan? Iglesia ba ng ibang tao yan? Iglesia ba ng sino man yan? It is God's church. Sabi niyo, ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang pintuan ng daigdig ng mga patay ay hindi magtatagumpay laban sa Kanya. Amen po ba? Kailanman. Even the gates of Hades cannot prevail. Anong ibig sabihin nito? Kailanman ang itinayo ng Diyos, hindi magagapi ng sino man. Kaya mga kapatid, this is the Word of God. Kaya nga, ang isang katibayan, the ability to control our thoughts, words, and action, it means nandoon po ang salita ng Diyos, nandoon ang patnubay ng Diyos, nandoon ang Espiritu ng Diyos. Ang laging maririnig po sa atin, words of encouragement to serve the Lord. Ang laging maririnig sa atin ay makikita sa atin aksyon, ay nakikita
ang kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Tingnan po ninyo yung sinasabi po sa 2 Corinthians chapter 11, verse 27. Tingnan po natin sa 2 Corinthians First Corinthians, sorry. First Corinthians. Sa 1 Corinthians, chapter 11, tingnan po ninyo, verse 26. Beginning verse 26. Tingnan po ninyo yung In our action, sabi niya, sa pagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa kopang ito, ipinapahayag ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa kanyang muling pagparito. In our action, mga kapatid, this is the will of God. That in every action we move, lahat ng galaw po natin, nakikita ang kamatayan ng Panginoong Hesus sa krus ng Kalbaryo. Yung binago, yung pinatawad, mga kapatid, ikaw ba ay pinatawad na ng Panginoong Hesus sa buhay natin? Tayo po ba ay nabago na? Mahayag ang kamatayan ni Jesus sa ating buhay. Kaya kahit saan po tayo magpunta, si Kristo po ang dapat nakikita. Kaya sa pamamagitan ng ating mga ginagawa ay makikita po natin na tayo po ay dapat sinasamahan ng Diyos doon sa mga po natin. Tingnan po ninyo yung Romans chapter 6, verse 6. Bakit minsan itong daigdig na ito nating ginagalawan ay napakahirap nating magawa yung kalooban ng Panginoon. Why human being? Bakit hindi masunod yung kalooban ng Panginoon? Tingnan po ninyo yung nakasulat sa Biblia para maintindihan po natin. Hindi po madali na magkaroon ng self-control. Sapagkat dito sa daigdig na ito natin ginagalawan, ang hirap po. Tingnan po ninyo. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Malinaw po ba ito sa atin? Na lahat ng kasalanan po natin noon ay naipako na. Pero bakit still yung ating pagpipigil sa sarili, laging nagbubus yung sin sa ating mga sarili. Mga kapatid, gusto ko pong makita po natin yung katotohanan dito. Na kapag wala ang kapangyarihan ng Diyos, ang hirap ma-overcome ang sinful nature.
Kasi meron tayong tinatawag na sinful nature. Pero gusto kong makita po natin yung proof. Katulad yan, tandaan po natin palagi, upang hindi tayo madaling matangay ng anumang mga bagay sa sanlibutan, na talagang tayo po ay maakay doon sa pagkakasala. Malinaw po yan. Alam natin. Alam po ba natin? Hello? Alam nyo ba? Parang si Doc Atoy lang. Alam nyo ba? Mga kapatid, nakasulat. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipako na sa krus na kasama niya. Naipako na po ba? Yung dati nating pagkatao. Hello? Naipako na po ba? Yung dati nating mga kasalanan. Namatay na ba yung dati nating sino tayo? Si Peter. Wala na yung dating Peter. Kasi hindi naman Peter ang pangalan ko noon. Jovi ang pangalan ko noon. Kaya yun, patay na yun. Naipako na yun si Jovi. At ang nasa harap nyo ngayon ay si Peter na. Kaya sabi ko, oo nga no? Sa Biblia, pinabago ng Panginoon yung mga pangalan ng mga ano eh. Si Saulo naging Paul. Sino pa yung binago ang pangalan? Si Peter, naging Cephas. Sino pa yung binago ang mga pangalan? Maraming binago ang pangalan sa Biblia. Si Jacob, pinalitan ng Israel. Di ba? Si Abram, dating Abram, ginawang Abraham. So tingnan po ninyo, dati tayong makasalanan. Yan po yung katotohanan. Galatians chapter 5 verse 1. Tingnan po ninyo yung malaya na tayo eh. We are free indeed. Hindi na tayo alipin pa ng kasalanan. So sabi ng Biblia, malaya na tayo dahil pinalaya na tayo ni Kristo. This is fact. This is truth. Ito ay katotohanan na tayo po ay pinatawad na ng ating Panginoon, na tayo ay pinalaya na ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga, kung tayo ay pinalaya na ng ating Panginoong Jesucristo, then, pwede nating i-refuse ang kasalanan. Pwede na tayong tumanggi. Pwede na nating sabihin, no. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, say no. Lakasan nyo, no! Bakit itinuro ni Apostol Pedro itong ating pinag-aaralan ngayon? Sabi niya, idagdag ninyo sa inyong pananampalataya. Ibig sabihin, meron na tayong faith. Tingnan po ninyo yung verse sa 2 Peter chapter 1, ano po yung sinasabi rito? 2 Peter chapter 1 verse 4. Tingnan po ninyo. 2 Peter chapter 1 verse 4. Sa paraang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutan ito at upang makabahagi tayo sa kanyang likas bilang Diyos. Mga kapatid, yung likas po natin, likas ng tao. Pero kapag tayo po ay patuloy na nanghawak sa mga pangako ng Panginoon, patuloy nating pinanghawakan katulad nung Galatians chapter 5 verse 1, Romans chapter 6 verse 6. Ito'y maliwanag na tayo nga po ay talagang kaya nating sabihin, say no. Kaya ito po yung ibinigay ng Panginoon na mga pangako para makaiwas tayo. Yan yung tinuturo ni Peter. Self-control. Kaya nga, sa buhay po natin, kayang-kaya nating gawin na kung saan pigilin yung ating sarili. Pero eto po,
because we have a sinful nature, merong struggle within, sa loob. Tingnan po ninyo. Even si Paul, nag-struggle si Paul. Sa Romans chapter 7, beginning verse 21 hanggang 25. Si Paul ay struggle siya sa kanyang sarili na, sabi niya, gusto kong gawin tong mabuti. Bakit minsan, gusto kong gumawa ng mabuti, pero nagagawa ko yung masama. Tingnan po niyo yung natuklasan ni Paul. Sabi niya, ito ang natuklasan ko. Kapag nais kong gumawa ng mabuti, ano ang lumalapit? Ano ang lumalapit? Ang masama ay malapit sa akin. Lahat ng gustong maglingkod sa Panginoon, ang dyablo, lalapitan kanyan para ilayo ka sa Diyos. Amen po ba? Pag gusto mong gumawa ng mabuti sa kapwa mo, ang masama, lalapit yan. Para gumawa ka ng masama, hindi mo magawa yung mabuti. Yan ang katotohanan. Verse 22, sa kaibuturan ng aking puso, ako'y nalulugod sa kautusan ng Diyos. Sino rito ang nalulugod sa salita ng Diyos? Walang hindi nalulugod sa salita ng Diyos. Tuwang-tuwa tayo kapag nababasa natin, naririnig natin. Pero sa kaibuturan ng puso natin, tingnan po ninyo. Sabi sa 23, ngunit may ibang kapangyarihan. There is power. Sa mga bahagi ng aking katawan na salungat sa tuntunin ng aking isip, ipinapaalipin ako ng kapangyarihang ito sa kasalanang nananatili sa aking katawan. Mga kapatid, nagsisimula ito sa isip. Sabi ko nga sa inyo kanina, kapag alam nating merong gawa ang Panginoon, yung proof na tayo ay we can control our thoughts, our speech, our words, and even our action. So dito si Paul, tingnan nyo sa kaibuturan ng kanyang puso, na talagang gustong-gusto niya ang salita ng Diyos. Pero sabi rito, ang saklap ng aking kalagayan. Sino kaya ang magliligtas sa akin sa kalagayan ito na nagpapahamak sa akin? Wala nang iba pa kundi ang Diyos sa pamamagitan ni Jesucristo na ating Panginoon. Salamat sa Kanya, ito na nga ang kalagayan ko. Sa aking isip, pinaglilingkuran ko ang kautusan ng Diyos, ngunit sa aking katawang makalaman, pinaglilingkuran ko ang tungtunin ng kasalanan. Merong struggle. Gusto niyang gawin ang kalooban ng Panginoon, pero yung katawan, ayaw. Sabi niya, kawawa naman ako. Sino ang pwedeng tumulong sa akin? Mga kapatid, tingnan po ninyo yung katotohanan. Sino? Sa verse 24, nagtatanong si Paul. Sabi niya, sino ang tutulong sa akin? Sabi niya, sino kaya ang makapagliligtas sa akin sa kapahamakan ito? Mga kapatid, kapahamakan kapag hindi ang kalooban ng Diyos ang nasunod natin. Kapag wala tayong kontrol sa ating mga sarili. At talagang yung bugso ng ating isip, bugso ng ating damdamin, bugso ng ating mga salita, at maging yung kinikilos, kapahamakan ang dulo niyan. Walang pwedeng magligtas po sa atin maliban ang Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Amen po ba? Self-control. Kaya sa bawat isa po sa atin, tayo pong lahat ay vulnerable, prone sa kasalanan. Walang exempted dyan. Ako, ikaw, tayong lahat, vulnerable dyan. Laging nakaabang sa atin ng kasalanan. Pero sino pwedeng magligtas sa atin? Alam niyo po ba na 3 bagay ang gusto ko pong makita po natin. Para magkaroon tayo ng tinatawag na self-control, kailangan po natin itong 3 ito sa ating buhay. Una,
kailangan po natin si Jesus sa buhay natin. Kailangan natin si Jesus. Sabi ni Paul, sino ang magliligtas sa akin? Mga kapatid, kung ang ating pananampalataya kay Kristo, patuloy po nating bulayin muli, pinatawad tayo ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang krus. Ng kanyang buhay sa krus ng Kalbaryo. Yung latay, sugat at dugong dumanak sa kanyang katawan ay nagligtas sa atin. At sa kanyang muling pagkabuhay, tayo po ay nagkaroon ng muling pagkabuhay. Ligtas tayo. Kailangan natin si Jesus. Ang isang taong naniniwala kay Jesus, tiyak niya ang kanyang sarili. At kaya niyang labanan ang gawa ng kasalanan. Bakit? Kapag si Jesus ay tinanggap, pinaniwalaan ng isang tao sa kanyang buhay, merong Espiritu ng Diyos. Kaya kailangan po natin ang kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos, pangalawa. Mga kapatid, we cannot overcome sinful nature without the power of the Holy Spirit. Kaya si Kristo, pinaniwalaan natin, maniwala rin tayo sa gawa ng Espiritu Santo. Because the proof na tayo ay pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos kapag tayo po ay meron tinatawag na self-control. At kapag may self-control ka, napipigilan mo yung sarili mo, ibig sabihin yan, yung kapangyarihan ng Diyos ay dumadaloy sa atin. Amen po ba? Lastly, the Word of God. The Word of God. Amen po ba? Hebrew chapter 4 verse 12. Ang salita ng Diyos ay talim, buhay, mabisa, matalas yan, parang tabak na talagang tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu, ng mga kasukasuan at buto at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng tao. Babalakin mo pa lang yan. Iisipin mo pa lang yan. Pero kapag ka ang salita ng Diyos ay pinapasok mo sa isip at puso, tatabasin na ng Diyos yan. Amen po ba? Imbis na gawin mo kung ano yung hindi kalooban ng Diyos, pipigilan ka ng salita ng Diyos. Amen po ba? Kaya sa gabi pong ito, maliwanag po ang salita ng Diyos. Sa kung saan, kung tayo po ay patuloy na maniniwala sa ating Panginoong Jesucristo, mananangan sa Kanyang kapangyarihan sa pamamagitan ng Espiritu Santo at panghahawakan natin ang ating sandata na talagang ito po ang magiging sandata natin. Every day, yan po ang magiging katagumpayan po natin. Against doon sa gawa ng laman. So magkakaroon po tayo ng self-control. Pagpipigil sa sarili. Tingnan po ninyo, balik po tayo dito po sa binasa po natin sa verse 8, 2 Peter chapter 1 verse 8. Ang sabi po rito, ang mga katangiang iyan. So ano po yung mga katangian na kailangan natin? Self-control. Natapos na po natin yung katangian ng moral character. Natapos na rin natin yung knowledge. Ngayon, self-control. Tingnan po ninyo. Ang mga katangiang iyan na binapakita po diyan
Ang mga katangiang yan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin. Mga kapatid, taglayin po natin ang pagpipigil sa sarili. Amen po ba? Huwag na tayong paalipin pa kay Satanas na tayo ay ibulid niya sa pagkakasala at tayo ay mapahamak. Amen po ba? Hindi kalooban ng Diyos na tayo'y mapahamak. Kaya nga, isinulat ang Biblia, ang ating pinag-aaralan ngayon, ang mga katangiang yan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Jesucristo ay huwag mawalan ng kabuluhan at kapakinabangan. Sa verse 10. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo'y tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Sa English, napakaganda. You will never fail. Mga kapatid, walang pagbagsak. Walang pagkadapa. Alam niyo po, pagka tayo nadapa, ibig sabihin niyan, huminto tayo. Pero sabi ng Bible, kapag tayo ay patuloy na nang hawak doon sa mga pangako ng Diyos, tiyak, magpapatuloy tayo doon sa kalooban ng Panginoon. Kaya sa gabi pong ito, taglayin po natin ang pagpipigil sa sarili. Self-control. Alam mong hindi kalooban ng Diyos yan, say no. Say no. Lagi yan. Ang diablo gustong-gusto niyan na tayo laging yes, 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 yes dun sa mga kasalanan. Pero this time, say no. Amen? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid, sa gabing ito, may challenge sa bawat isa po sa atin. Kung ikaw ay kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo, alam mong pinatawad ka na, alam mong iniligtas ka na, alam mong ikaw ay binago na ng Panginoon. Gusto mo bang magkaroon ng impact sa outside world? Hayaan po natin maging maingay tayo para kay Kristo. Kung nais mong maging maingay para kay Kristo, this is about time. Lahat ng pagpipigil, gawin po natin sa gabing ito. At sa araw na darating, hayaan natin laging si Kristo ang mahayag, makita, at maparangalan sa ating buhay. Mga kapatid, sa buhay po natin, we live, we move, we exist because of Him. Tayo po ay nabubuhay para sa Diyos. Wala nang iba. At ang buhay na ito na binago ng Panginoon, gamitin natin. Huwag nating sayangin. Huwag nating hayaan na mabulok sa kawalan. Huwag nating sayangin ang buhay na binayaran na ng banal na dugo ng ating Panginoon. Amen! Patuloy nating isuko sa Panginoon ang ating buhay. Bawat araw natatanaw ang kabutihan mo. Bawat oras
Itaas po natin ang ating mga kamay. Sabihin natin sa Panginoon, Sa iyong harapan, puso ko'y luluhod. Sa iyong kabanalan at kahit hindi man ako karapat-dapat, ngunit sa biyaya, dugo mong dilaan. O Jesus, ako'y lalapit, mag-aalay ng papuri sa iyo. Ako'y itataas ang aking tinig sa iyo. Ako'y mananahan sa piling mo. mga kapatid, sa gabi pong ito ay nais kong ipaalala sa atin ang ginawa ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Muli po nating namnamin, bulayin ang ginawa ni Kristo, na kung saan sa buhay po natin ay hindi natin maubos maisip pawang hindi Dapat pagkukulan ng habag, ang wagas mo pagsinta. Habang walang kakayanan, masuklian ka ng mabuti sa lahat mong ginawa. Niyakap mo ako sa aking kalumihan. Inibig mo ako nang di kayang suklian. O Diyos ng katarungan at katwiran, na kahit minsan di nabahiran ang kabanalan, kalwalhatian. Salamat sa sugdulang biyaya mo, O Diyos ng pag-ibig na mas malawak pa kaysa aking mga pagkakasala. Higit pa sa buhay ko, salamat sa sugdulang biyaya mo. Mga kapatid, napakabiyaya ng Diyos sa ating buhay. Habang inaalala po natin ang kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid, it's about time. Patuloy po tayong bumalik doon sa pinakakalooban ng Diyos. Yes. Walang kakayanan, Huwag nating balikan yung mga nakaraan natin. Huwag nating balikan yung mga nakalipas na pagbagsak. Tignan natin yung ginawa ni Kristo. Yes. Hallelujah. Sa aking karumihan, inibig mo ako
sukdulang biyaya, O Diyos, sa kabila ng aming mga kasalanan. Patuloy ka pa rin nagpapakita sa amin ng iyong kahabagan. Patuloy ka pa rin, O Diyos, ang biyaya mo, Panginoon, ang sukdulang biyaya mo. Salamat, sapagkat sa buhay namin, O Diyos, hindi namin kaya na mapagtagumpayan ang mga kasalanan. Pero salamat, O Diyos, binigyan mo ng iyong pangako na patuloy naming pangahawakan sa aming mga buhay, na sa daigdig na ito ng mga patay, ng kabulukan, O Diyos, ng pagkasira, kami, Panginoon, ay mananatiling malinis, mananatiling matatag hanggang sa iyong muling pagbabalik, sapagkat pinatunayan mo na sa krus ng Kalbaryo na kami, O Diyos, ay pinalaya mo na, Panginoon, sa pagkalipin sa kasalanan. Kaya salamat, Panginoon. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Hallelujah. Panginoon, naya mo po, O Diyos, ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu Santo ang siyang patuloy na kumilos palagi sa amin upang ang iyong kapangyarihan ang siyang tumupok sa pagnanasa sa gawa ng laman, sa paggawa ng kasalanan, sa gawa ng sandaigdigan na ito na patungo sa pagkabulok, Panginoon. Salamat po. Patuloy kaming umaasa, naniniwala, nananangan sa iyo, Panginoong Yesus. Nasa iyo ang aming katagumpayan. Salamat sa katangiang ibinigay mo sa amin, ang pagpipigil sa sarili. Purihin ka, Panginoon. We will say no sa lahat ng gawa ng kaaway. We will say no sa lahat ng mga kasalanan. We will say yes to Jesus. We will say yes to Jesus. We will say yes to Jesus. Hallelujah! Jesus, palakpakan po natin ang Panginoon ng pinakamalakas na palakpak, declaring yes to Jesus. Hallelujah! Hallelujah! Selyuhan po natin ang napakinggan nating salita ng Diyos. Let your kingdom come! Above Father, above in heaven, let your name be lifted high. As we forgive those who come against us, take our sins away from us. Yeah, Abba Father. Abba Father, above in heaven, let your name be lifted high. As we forgive those who come against us, take our sins away from us. For thine is the kingdom, the power, and glory. Let your kingdom come, let your will be done. Bring heaven here on earth, bring heaven here on earth to us. Let your power fall till every man the wonders of your love, of the wonders of your love in us, our provider. Our provider, Jehovah Jireh, for your daily love. Never lead us into temptation, but deliver those you love.